Kapangyarihan nga bang maituturing ang kakayahan para makita ang hinaharap katulad ni Russia ng Dumaguete City na ang mga nangyayari ngayon nakita na raw niya noon pagkagising sa umaga? Naaalala niyo ba ang inyong napanaginipan? Hinding-hindi raw malilimutan ni Russia ang kanyang napanaginipan gabi nito lang January 3. Maraming tao na lang na nasisitakbuhan, maraming namamatay, duguan. Pero before that happen po, may isang tao, may suot siya, nakaitim siya noon. May parang hawak siya na maliit na device, parang calculator. Tsaka orange po yung kulay noon. Tapos doon, nagising na lang po ako. Yun exactly po yung pinost ko nung January 3. There will be happening a bombing incident sa party ng Mindanao. So keep praying before or after January 26. Kasi kapag hindi ko po pinupost o tinaisabi ko sa kaninong tao, para bang hindi ako mapakali. Pagsapit ng January 26. So wala naman naganap na pagsabog. So sabi ko ay salamat. Hindi ko alam pag kinabukasan na pala naganap yung... Isang malaking trahedya ang gumimbal sa Holos, Sulu kaninang umaga. Dalawang pagsabog na ang naganap sa loob ng Holo Cathedral. 22 ang namatay, mahigit 100 ang sugatan. Nakakapanlumo na nalulungkot ako kasi ang dami kayang nadamay ng mga inosente. Ang daming namatay, wala na rin ako nagawa. Ayon kay Russia, hindi raw ito ang unang beses na napanaginipan ni Russia ang ganitong mga trahedya. Tiga Dumaguete City, si Russia. Nagsimula raw ang lahat matapos mamatay ang kanyang lolong albularyo. Sinugod po kasi nila ako sa ospital kasi ang taas ng lagnat ko. Pagkasugod ko dun sa ospital, hindi ko alam na sinugod din po yung lolo ko. Alaman ko na lang po yung pagkalabas ko na papa-discharge na po ako. Tumawag po sa akin yung anak niya. Wala na daw po si lolo. Simula raw noon, nagkaroon na siya ng iba't ibang mga pangitain. Nangyari po sa panaginip ko is may malulunod kasi na mga tao. Dalawa po sila na nalunod sila kasi rumagragasa yung tubig, malakas na agos. Pagkagising ko po, sinabihan ko kaagad yung asawa ko na sabi ko, ga, may malunod naman, so magbigay ka ng babala. Ikaw na lang muna mag-post. December 20, nabalitaan niyang may nalunod. December 18, sa Silay, Negros Occidental. Mag-ina nga po raw. December 29, muli raw na nagginip si Russia na may mangyayaring lindol at landslide. Doon sa panaginip ko, nangyari yun sa paaralan. May mga tao naghuhukay. Pagkahukay nila, tapos nilagay sa itim na bag. Pagdala nila sa itim na bag, nangyari yung lindol. 3 oras lang matapos niya itong i-post. Nabalitaan na lang niyang lumindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Sunod naman daw nagka-landslide sa barangay Bolok-Bolok sa bayan ng Sibulan sa Negros Oriental. May page dito sa Dumaguete na active. Tapos kapag may nangyayaring insidente, pinopost kaagad. Tapos may nagtatag na din sa akin doon. Isa raw sa mga nag-message sa kanya, si Luxme, anak ng isa sa mga natabunan ng landslide. Kinabukasan po, hindi pa po na-retrieve yung mga katawan ng mga biktima. Nag-chat po yung mga friends ko sa Facebook. Na-message ko po raw si Russia kasi nakita niya po yung nangyayari ngayon. Kaya nag-message po ako sa kanya kung totoo ba talaga yung mga nakikita niya. Nag-reply naman siya kaagad. Yun sabi niya na, oo, totoo, nakita ko lahat yan. Nagpadala raw si Russia ng sketch kung saan pwedeng naroon ang katawan ng ama ni Luxme. Kasi hindi naman ipinost sa social media yung sketch kung ano yung nasa ilalim. Kaya naniwala kaagad ako. Ito po yung sketch, actual sketch during the operation. Magkatugma po sila dahil ito po yung opening niya. Sa tapat ng daanan, doon po nakita yung victim. Doon din niya nilagay sa sketch niya. So almost the same. Gayunman,
naman, nagbabala raw si Rasha. Yung papa ko humihingi ng tulong, pumasok sa isipan niya. Before 3 p.m. po, sabi ng papa ko, dapat nakuha na sana sila. Kasi pag hindi sila makuha, hindi na po kaya ng katawan nila. January 4 na nung nakuha ang katawan ng tatay ni Laxme. Binalikan nila ang lugar ng trahedya. Sa dito po ang lugar na kung saan sila naggawa ng butas. Dito siya po naghukay. Hindi na iwasan ni Luxme na maging emosyonal. Si Rasha naman, bigla raw nahilo at nagsuka. Para rin daw itong sinapian. Luhay ko rin siya tayo. Luha ko yung buwan tayo. Tingnan si mama ni mo tayo. Mag-iikon mo tayo. Nung nakausap ko si Rasha, alam ko, yung papa ko talaga yung kausap ko. Yung papa ko, iba kasi siya magsalita. Kasi hindi pa kasi siya napapakita sa amin kahit panaginip man lang. Wala ka nang ibang maalala. Wala po. Bukod po dun sa nagsusuka lang po ako. Saka lumabas na ako dito kasi hindi ko na kinaya dun sa loob. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kakayahan ni Rasha. Wala na ako. Nakita ko yung sa Facebook niya. Pinupost niya. Parang totoo lahat. Parang nakikita niya. Dumami na rin ang mga gustong magpakonsulta sa kanya online. Si Ronald nag-PM o private message kay Rasha para magpatulong na matunton ang nawawalang lola ng kanyang nobya, si Lola Puring. Nung ika-third day na nawawala si Lola, nagbakasakali ako mag-chat doon sa asawa niya, si Sir Gary. In-sketch niya kung saan possible na nandun si Lola. Nasa may malapit sa ilog na may mga kabahayan. Sinunod namin agad ang sinabi ni Ma'am Rasha. Agad within 2 days, natagpuan po agad si Lola na matagal nang nawawala. Sobrang saya po at bilib na bilib po kay Ma'am Rasha. Napapanaginipan daw ni Rasha ang mga trahedya na agad niyang ipinopost sa Facebook para maging babala. Ilan daw sa mga nagkatotoo ang landslide sa bayan ng Sibulan, Negros Oriental. Ang lindol kamakailan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Pati na ang mga pagsabog noon lamang linggo sa Hulo, Sulu. Sa pagsinsin ng aming team sa mga babala na nakapost sa Facebook account ni Rasha, partikular sa pambobomba sa Hulo, napansin ng aming team na ito'y edited. In-edit ko po yun para buo yung detalye. Kasi minsan may mga premonitions po na hindi talaga nangyayari sa eksaktong araw. Pero alam ko sa sarili ko na may mangyayari talaga. So sinabi ko, baka after siguro ng January 26. Samantala, matapos ang pambobomba sa Hulo, nag-private message si Rasha sa kakilala niyang sundalo na may isa pa raw mangyayaring pagsabog sa Zamboanga. Sa Zamboanga, Del Sur, Norte, Sibugay, basta whole part Zamboanga Peninsula po. Mga alas 12 ng hating gabi. Kinabukasan noon, pinasabog ang isang moske sa Zamboanga. 2 ang patay, 4 ang sugatan. Sabi niya, uy, tumpak na naman. Yung parang nagulat din siya na, ay, tama na naman yung nakita mo. Si Rasha, posible raw na may clairvoyance, isang uri ng psychic ability. Pag sinabi natin clairvoyance, ang information dumatating sa'yo is in a form of visual. So pwedeng managinip ka ng future event, pwede naman kahit gising ka, tinatawag na visions, pwedeng makakita ka rin ng mga entities from other dimensions. Pwede mo siyang develop by raising your vibration or your frequency through meditation. Or kung may alam kang pwedeng magturo, mag-guide sa'yo, pwedeng magpaturo. Babala pa ni Rasha. Base po sa recent na pangitain o yung nakita o mensahe po na binigay sa akin, may 4 o 6 pa pong bombing incident na magaganap sa possible area po, Mindanao po talaga. Saka kung maigi po, mag-ingat po sana tayo. Kakaibang kakayahan o nagkataon lang, lalo pat mayat maya, hindi naman tayo nilulubayan ng mga kalamidad na likha ng tao at ng kalikasan. Ang dapat lagi tayong handa, bawat impormasyong nababalitaan natin
Timbanging mabuti, pahalagahan, at wag lang basta na lang isasantabi. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.